Ang Diyos, tunay nga pong mahiwaga ang Ama sapagkat hindi po ako ang facilitator ngayon, subalit siya po ang may kagustuhan na ako po ang mag-facilitator. Sapagkat yung pong magpa-facilitator, hindi ko pa alam kung bakit hindi siya nakatugon. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa internet, sa inyo pong mga pasyente. Magandang umaga po. Tunay nga po talagang ang hirap pag po hindi ikaw yung naka-assign, hindi po kaagad na karakaraka makapag-isip. Subalit salamat po sa Ama sapagkat siya po ang nadatal na kung paano po ang pagninilayan natin ay ang pagiging matatag at matibay. Tunay nga pong pag ang Ama ang naghari sa atin, wala pong hindi po natin alintana kung ano po yung mga ating pagdadaanan, lalo na po yung may mga karamdaman. Magtibay lang po kayo sapagkat ang kagalingan po ay pagkakaloob sa inyo ng Ama. Hindi man po karakaraka ito ibibigay, subalit pag po kayo nanalig at nagtiwala at nakikita po ng Ama ang pagsusumikap ninyo, kayo ang kahilingan po ninyo ay kanyang ibibigay. Sa umaga pong ito, wala po akong hawak na mga magbabahagi, subalit nananalig at nagtitiwala po ako sa Ama na ibibigay po niya. Bago po nating pasimulan ang ating pagtalakayan, inihiling ko po muna ang magbigay ng awit, si kapatid na Pilar Mananghaya. Palakpakan po natin siya. Burihin ka, Ama. Muli po, salamat po. Ang awiting pong ito ay para po sa lahat upang tayo po ay maging matatag at matibay. Magpakanlong po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa Kanya nga po lahat natin makakamtan ang pagtitibay at pagiging matatag. Kapatid, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapayapaan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, kaya kay mo. Puso ko yung nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tapat kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig
sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y santatakasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapan, saan man ako maglakbay, sa ningning man ang araw, bawat umaga ko ay ikaw. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan iniligtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Salamat po. Ganyan pong magmahal ang ating Panginoon. Patuloy po niya tayong inaakay. Kaya't nga po ang dakong ito, tuwirang ang Diyos ang may kalooban, kaya't gumamit siya ng tao sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na patuloy at patuloy po niyan tayong inaakay patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong ang pagsama tayo na inahalaga ng tiwala, hindi po niya tayo pababayaan. Ang pagninilayan po natin ngayon ay yung katanungan na paano ka nagtibay sa mga naging kaganapan mo sa buhay, maging ito'y karamdaman, problema sa pamilya, at sa mga iba pang mga kaganapan sa buhay mo. Kung paano ka naging matatag. Ang susunod naman pong magbabahagi, hindi ko po kilala ang kanyang pangalan, lalapitan ko na lang po. Palakpakan po natin siya. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kanina lamang iniisip ko kung yung wish ko the last time na nandito kami nung anak ko matupad kaya today na magbahagi at ito na nga po siguro ang tamang panahon para magbahagi sa inyong lahat. Sapagkat naniniwala po ako na buhay talaga ang Diyos, patuloy niya tayong ginagabayan sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng ating mga kahinaan, sa dami ng trials, problems, difficulties na dumadating po talaga sa ating buhay. At sa pangalawang pagkakataon po na muli, eto na naman, kailangan talaga ng pagbabata para sa aking anak. Taos puso po akong unang-una nagpapasalamat sa mga mabubuti at talaga namang mga warm acceptance na ibinibigay lagi sa atin ng ating mga mahal, nagagandahan, gagwapuhang mga alagad. Na kapag nakikita po nila kami, nakikita ko yung paghaplos nila sa anak ko, yung pagbati, para bang napakasarap ng feeling na bumalik lagi dito. Yung bang, ang dami mong ginagawa sa bahay, ang dami mong iniintindi, pero pag naaalala mo yung banal na lugar na ito, para bang inaaya kang bumalik ka doon kasi naaalala ko yung bawat
bawat talagang yung mga image ng mga alagad natin na para bang sila talaga yung mga anghel ng Diyos na kapag nandito tayo, ginaguide nila talaga tayo. Marami pong salamat sa patuloy na pananalangin ninyo sa aking anak. At sa tema po na ibinahagi sa atin ng ating facilitator, sa totoo lang po kung papaano ko isinasakripisyo o ginagawa ng paraan yung pagbabataw para lamang magpatuloy sa pananalig sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ako marunong magmotor, sa totoo lang po. At hindi rin naman ako marunong mag-drive ng 4 wheels dahil ala namang ida-drive. Pero nung magbalik po ako dito sa ating bansa, at sa pangalawang pagkakataon na talagang kailangan kong magtumibay para dun sa sakit ng aking anak na lupus, talagang ang nararating ko lang na i-drive ay yung palengke, bahay, eskwelahan, tapos wala na. Pero sabi ko, kailangan talagang pag-aralan kong magmotor mula San Miguel hanggang Paligi. Mula pabalik Paligi hanggang San Miguel. At the very first time ko pong talagang sinakripisyo, nagawa ng paraan na matuto ako magmaneho ng motor para lang madala ko ang anak ko dito sapagkat naniniwala po ako na oras sa unang araw pa lang na maitungtong ko ang aking anak dito, muling kagalingan ang maibibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At yun nga po ang tinura ni Apo Kunching, ang kinin na muling magaling na uli ang aking anak. Yun po, sa totoo lang, araw-araw, kasama ko po ngayon ang aking biyanan na lalaki, andun po siya katabi ni Rosel. At sobrang pasasalamat ko po kay tatay, kasi everyday kasama ko siya sa pagdarasal. Everyday po iyon. At yung aking anak din po, sa pagsasabi nga niya, tara kaya po, tara ka sa Divine Mercy. Talagang dito po siya nakakaramdam ng kakaibang ginhawa kahit minsan lumalaki talaga yung tiyan niya. Yun po yung alam din niya na dapat siyang manalig, magbata, magtumibay, gaya ng ibinibili ng bawat alagad. So, marami pong salamat sa patuloy ninyong pananalangin din para po sa aking anak. At hindi po ako nagwo-worry, wala po akong doubt na sa pangalawang pagkakataon, gagaling at gagaling po ang aking anak sa banal na lugar na ito. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Tunay ngang ang inyong pagsusumakit at pagsusumikap na pumunta sa araw-araw, nakikita ng Ama at napapagmasdan ang pasakripisyo mo sa iyong anak. Hindi man karakaraka, subalit manalig at magtiwala ka. Ibibigay ng Ama ang kagalingan sa iyong anak. Ang susunod naman po magbabahagi. Hindi ko po alam ang mga pangalan, subalit nanalalag ako nagtitiwala na ibibigay ng Ama ang para makapagbahagi siya. Good afternoon po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko dahil hindi naman po ako sanay sa pagsasalita sa mga tao. Kaya lang po sa pananalig namin kami nakarating dito dahil sa kapatid kong may sakit. Di pa man po kami nakapagpunta rito, nananalig na po kami. Nung bago po kami nagpunta rito, yung kapatid ko, hindi nakakakain. Kung kumain siya, para daw siyang nalulunod. Pag naliligo po daw siya, parang nalulunod rin. Hindi siyang makahingang mabuti. Sa panganay na araw namin po pagpunta rito, mausay-usay na po siya. Kaya kami po nakapag-akay ng makakasama namin dito ang pumunta dahil naniniwala rin po sila. At kay Apong Conching at sa ating Ama. Kami po ay malayo pa yung linalakbay namin pero nakakarating po kami rito. Dahil gumagaling yung kapatid ko. Buhat nang nagpunta kami rito.
Yun lang po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Nay. Tunay nga pong ang isang pamilya ay sama-samang nananalig at nagtitiwala. Ibibigay po ng Ama ang kagalingan. Malayo man po ang lugar ninyo, subalit hindi po naging hadlang para makapunta kayo dito. Sa pakikinig po nyo sa mga mensahe ng mahal na Apo, yun po ang nagpapabigay sa inyo ng kalakasan upang patuloy kayong manalig at magtiwala sa Ama. Ngayon naman po, ang susunod naman pong magbibigay ng isang awitin. Tinatawagan ko po ang kapatid ng Nanay Merna. Palakpakan po natin sila. Siya. Kapuri-puri ka, dakilang Ama. Salamat po. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po. Muli po ay makunat maghari kang ganap sa aking katauhan. Amen. Purihin po ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Wish granted daw po, sabi ng kapatid kong si Mami Betchico. Totoo po yun, sapagkat ngayon po ay araw ng Lunes. Amen po ba, mga minamahal kong mga kapatid, na sa bawat araw ng buhay ko, yung Lunes po, panimurang araw ng Linggo, at yung pong Sabado, hinihiling ko po talaga sa Ama na maging bahagi ako. Tema, napakaganda po. Araw-araw maganda po ang tema. Katatagan at pagtitibay. Totoo po yun. Kailangan maging makatotohanan muna ang ating paglaban sa kalooban ng Ama. Pakipaglaban natin ang kalooban ng Ama upang sa gayon ay makamta natin ang katatagan at maging matibay tayo. Sapagat napakarami pong mga pagsubok at balakid na kaakibat ng ating buhay. Gaya po nung nagbahagi, anak, isang inspirasyon ang pagbabahagi mo habang nagbabahagi ka. Naididiin ko yung palad ko sa katawan ng kapatid na Mami Beth. Bakit po? Sapagkat, tingnan niyo po yung kanyang susumakit na makapagtibay, ano po? Bakit kaya siya yung binabahagi? Kasi pinagdaanan ko, anak, yung karamdaman na yan. Ako mismo sa sarili ko. Ngayon, doon sa pagbabahagi mo, naging inspirasyon ko yan. Kung ikaw nga, anak mo, mas mahirap nga raw isakripisyo yung anak, yung apo, kaysa sa sarili. Kasi hindi mo alam kung ano yung nararamdaman nila. Subalit, kitang-kita namin, daman-daman namin sa katauhan mo ang pagsusumakit na maging matibay at matatag. Samantalang ako na lang, wag na po kayo. Gagawin ko halimbawa yung sarili ko. Paano hindi ko pagsusumikapan na maging matatag at makapagtibay? Gayong eto, sa pinagdaanan kong karamdaman ay walang pasubaling pinagaling ako ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu na pinadadaloy niya sa katauhan ng mahal na Apo kung kaya't naunawaan kong buhay na buhay ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano pong ibig kong ituran? Ngayon malakas ako. Marapat pa po kaya na lagi kong ipagapi yung sarili ko kung may kaunti akong dalahin. Yung po mga pagsubok. Minsan yung pagsubok sa daan. Minsan sa sasakyan mo, bigla na lang nagkaroon ng problema. Minsan sa tahanan, mahal mo sa buhay, naging pagsubok mo. Balakid yun eh. Visiting ko nga itong kapatid ko na to. Inisin ko nga ito para hindi siya makapagtibay. Tingnan ko nga kay katatagan nito, ng kalaban, Subalit, doon nga po sa bawat araw na pagtungo natin dito, yung matama nating pakikinig sa bawat ginagamit ng Diyos na tumindig sa harapan at magbahagi, makakapulot po tayo ng higit na karagdagan sa pagtitibay natin sa ating buhay pananampalataya. Gaya ko po ngayon, nagpupumiglas po ako. Sabi ko, anak, nandito kami, tawagin mo kami. Sabi ko po, sapagkat nakaka-inspired po yung pagbabahagi mo, anak. Totoo yan. Habang nakikita ng Diyos ang katotohanan na nagsusumakit kang maging matatag, makalaban, at maging matibay sa kanyang kalooban, makita po nyo yung umento na ipagkakaloob ng Panginoon.
Hindi lamang ang ating karamdaman sa katawang lupa ang pagagalingin, kundi higit lalo yung ating nagugulumihanan na kaluluwa na walang kapayapaan sa bawat araw. Amen? Amen po ba? Kaya po sabi ko sa sarili ko, nawa, loobin ng Ama sa damdamin ko'y patuloy kong maipakipaglaban ang kanyang kalooban. Sa aking katauhan ay mai-adapt kong tuwiran yung bawat araw kong pakikinig ng mga banal na salita niya para makamtan ko po yung tuwirang katatagan. Ano po? Yung pong patuloy nating mainam na damdamin na magmithi tayong makapaglingkod sa Kanya, isang sign po sa akin yun ng katatagan eh. Gayon din po ba kayo? Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, sapat na po yung binahagi ko. Nais ko pong mag-alay ng awitin sa ating Panginoon at para po sa inyong lahat, ipaglalaban ko. Ganon din po sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay through internet. Mapalad po kayo dahil sa tuwin ay nagmimithi na makapagtagumpay, maging matibay, at sa pamamagitan ng inyong panonood, pakikinig at pagsasabuhay ay nagiging matatag kayo. Salamat po. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Anhin pa ang buhay kung hindi ka kapili. Mabuti pang pumana kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kang
ama ko. Ano man ang mangyari, hayat kang mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, ama ko. Salamat po, Ama. Maraming salamat, Nanay. Tunay nga pong kay buti ng Ama sapagkat sa ganda po ng kanyang awit, talaga pong nakaka-inspired. Salamat po sa mahal na Apo sapagkat tuwirang nakilala natin ang kadakilaan ng Ama. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, ito po ay ating nakakaya sapagkat naandyan ang Diyos Ama, hindi tayo niya pababayaan. Kaya po kayong mga pasyente, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang Ama po ay lagi naandyan sa lahat ng oras, pagkakataon. Andyan lang po siya. Hinihintay lang po niya ang totoong pakikipagtotoo niyo sa Kanya upang makamtanin po ninyo ang kagalingang inyong minimithip sa inyong buhay. Ang susunod naman pong magbabahagi, ang ating pong Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Muli po'y nandirito ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa lugar na tipanan mo. Ama, hinihiling ko po sa inyo sa sandaling ito. Batid naman po ninyo kung ba't sila nandirito, di po ba? May mga karamdaman, may mga problema sa kabuhayan, samut-saring problema na kanilang pinagdadaanan sa pagbabati namin dito sa mundong aming ginagalawan. Samot dalangin ko, aming dakilang Ama, huwag niyo po silang bibiguin sa kanilang kahilingan. Nawa ang kanilang karamdaman ay inyong pagalingin. Kayo naman po talaga yung dakilang manggagamot, di po ba? Kaya pag ninais niyo po talaga na pagalingin sila, wala po silang kamalayan habang sila'y nakaupo sa kanilang mga upuan. Kung ganap kanilang nadadama, alam ko, Ama, kikilos ka sa kanila. Pagagalingin niyo po ang mga karamdaman nila. Yan po ang samot dalangin ko sa inyo, aming dakilang Ama, upang maramdaman ka na ikaw nga ay makapangyarihan, Diyos na buhay na dapat naming panghawakan sa bawat araw na kami ay nabubuhay. Amen. Salamat mga kapatid, napakaganda po nung awit. Talaga pong kung ninamdam po ninyo yung lyrics nung awitin, talaga pong ipaglalaban nyo ang Panginoon para tayo po ay maging matatag at manatiling nakahawak sa Kanya. Lugod na lugod po yung puso't kaisipan ko habang umaawit si kapatid sapagkat naalala ko po kung paano po ibinahagi sa akin ng Panginoon yung lyrics nung awitin na kanyang inawit. Galing po ako sa palengke, nakasakay sa tricycle, papauwi sa aming bahay na siguro mga 10 minutes lang naman mula palengke ng Baliwag hanggang sa baryo namin. Binabahagi po ng Panginoon yung mga lyrics nung awiting yon. Kaya pagbaba ko po nung basket, matapos ko pong makapamalengke, kumuha po ako ng papel at ballpen at nirecall ko po yung bawat lyrics nung awitin na ibinahagi sa akin ng Panginoon. Kaya po pag inaawit talaga yon, hindi ko po talaga mapigilan na
mapaluha ako. Sa ganda po nung lyrics, ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay, ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko, ikaw Kristo sa aking buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, habang nagbabahagi po si ma'am, si kapatid na teacher, pumapasok po sa kaisipan ko yung kaganapang naganap sa apo ko. Pinahintulutan ng Panginoon na maganap sa apo ko. Sinabi ko pong pinahintulutan sapagkat sadyang nagkaroon ng kaganapan, pinahintulutan ng Panginoon dahil may purpose siya. Kaya naganap iyon sa aking buhay. Kaya nga po mapapatunayan ko, ano man po ang nagaganap sa ating buhay, positive or negative, huwag po tayong mawawala ng pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon, siguradong merong magandang bunga at the end. Amen? Sapagkat naniniwala po ako, walang bagyo sa mahabang panahon. Ang bagyo ay dumadaan lang. Pagkadaan ng bagyo, mapapayapa. Ganon din po yung mga problema natin sa buhay. Wala pong problema na dadali natin sa loob ng mahabang panahon. Pagkaraan po ng mga ilang minuto, mga ilang segundo, kung tayo ganap na magtitiwala sa ating Panginoon, yan pong mga kaganapan na yan ang magpapatatag sa ating mga pananampalataya. Amen? Babalik tanawan ko lang po yung ginawang kaparaanan ng Panginoon kung bakit ako nakarating dito. Sa karamdaman ng aking apo, nagkaroon ng sakit sa balat, na talaga namang yung kanyang balot na balot ng sugat. Napakadaming sugat ng kanyang katawan. Kasi po, sa gabi, kakate. Ang gagawin po niya, magkakamot. Pag kinamot po yon, sigurado kinabukasan sugat na yon. Kaya lahat ng kamuti ng kanyang kamay, nagsisilbing sugat. Kaya ang ginagawa po nung anak ko, bago matulog, yung kamay na yan, binabalot ng plaster. Lahat ng dulo ng kuko, binabalot po niya ng plaster at binebendahan yung kanyang mga kamay para hindi magkamot. Dahil pag nagkamot, sigurado, sisikal yung maraming sugat. Nabatid po ito ng mahal na apo sa pagtitig lamang niya sa aking mga mata. Sinabi po niya na, kapatid, mayroong kang problema. Nakikita po sa mata ko, sabi ko, apo, meron nga po yung pong apo ko, bla 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 bla. Ganito po ang nangyari sa kanya, nakaka-15 doktor na sa Taiwan, hindi gumagaling, ang dami ng gamot na naipapahid sa katawan, walang kagalingan, yung sugat matutuyo lang pag bagong pahid ng ointment, pagkatapos, pag lumitaw, mas galit na galit yung mga sugat niya. Sabi po niya sa akin, pauwiin mo siya dito, from Taiwan, pauwiin mo sa Pilipinas, sa loob ng 9 na araw gagaling siya. So yung pong anak ko, karakaraka, tinawagan ko para umuwi sila rito, inayos ang kanilang para makauwi dito. Kaya po nung pagdating nila, nagparaan lang po ng 1 araw, kinabukasan nagpunta na dito. Nang makita po ng mahal na apo, sinabihan po kami na maglaga ng 7 klaseng dahon na ipapaligo sa apo ko. Yung unang pagbubuhos ng tubig, siguro po napakahapdi sapagkat inabsorb ng sugat yung katas ng mga dahon na pinalaga sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo Kunching. Kaya nagsisigaw po yung apo ko. Hindi ko nga po maintindihan kung ano yung sinisigaw kasi po in-check. Hindi ko po pero dama ko po sa pagsigaw niya na parang aray, aray, ang sakit, parang ganun po yung sinisigaw ng apo ko. Alam niyo po, napakabait ni God. Hindi po siya sumira sa pangako na ibinitawan sa amin na gagaling siya sa loob ng 9 na araw. Pangatlong araw pa lang po, nakita ko na yung pagbabago. Ang sugat, unting-unting natutuyo. Subalit, hindi po karakaraka, totally healed na siya. May mga araw po, say for example, 3 araw binanyusan, nakita ko po natutuyo na. Day 5, pag umuwi ako, tatanungin ko, kumati ba? Na dumami ba yung sugat? Mali po kasi yun. Iyon po ay isang patotoo na kulang ako sa paniniwala at pagtitiwala. Kasi sinabi ng pagagalingin bakit ganun pa yung tanong ko? Kaya ayun po, sumisikal po ulit yung mga sugat niya. Subalit, nilakipan po namin ng wagas na pananalangin. Mga kapatid, ito po ang sikreto.
sasabihin ko po sa inyo kung ano ang sikreto. Kasi nga po, may araw na sumisikal walang iniwan sa sakit ni Rochelle. May araw na okay siya, may araw na talagang parang down na down siya. Ganon din po yung nangyari sa apo ko. Kaya pag po ganon na, ginagawa po namin, luluhod na po kaming mag-anak. Sama-sama po kaming nananalangin sa Panginoon na nawa ipagkaloob na ng Diyos ang kanyang kagalingan. Kaya pagdating po ng hapon, nakaluhod na po kami lahat. Ako, yung anak ko, yung iba ko pang mga anak, sama-sama po namin pinagdadasal ang apo ko. Alam niyo po, prayer is very powerful. Hindi po ba meron tayong kasabihan na babasa natin, prayer can move mountain. Ganun po yung naganap sa apo ko. Kaya po, nung pong matapos ang siyam, ito po kinikilabutan po ako talaga. Kasi po yung apo ko noon, 3 years old Ngayon dalagitan na siya, magpo 14 years old na. Makinis na yung balat niya. Pag po naalala ko yun talaga, kinikilabutan po ako sapagkat doon ko po talaga nakita ang pagkilos ng ating divine mercy bilang dakilang manggagamot. Hindi po tayo bibiguin, kaya lang po may requirement. Ang requirement, magpakatapat ka, magpakatatag ka, magtibay ka, at siguradong ang kahilingan mo, ipagkakaloob ko sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag mo sa akin ibigay ang 99.9% ng pagtitiwala mo. Ang kailangan ko ay ang 100% na pagtitiwala mo para matamu mo yung hinihingi mo para sa akin. Alam niyo po, ngayon ko lang po na-realize, yung po palang naging kaganapan po na yon sa buhay namin, sa buhay ko bilang lola, sa buhay ng anak ko bilang nanay, at sa buhay ng mga anak ko, kaparaanan lang pala ng Panginoon yon para kami ay magtibay. Alam niyo po, mentras tayo lumalapit sa Panginoon, sarili kong experience, ewan ko po sa inyo, ako sa sarili ko pong karanasan, mentras ka lumalapit sa Panginoon, dumadami yung mga pagsubok, pagdalisay. Bakit? Kailangan patotohanan mo sa Panginoon na ikaw ay totoo at tapat sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, pag nadadagdagan yung mga pagsubok at pagdalisay ninyo, sabi nga po nung nabasa ko sa t-shirt, never give up. Huwag tayong magi-give up. Tumingin tayo sa itaas at lalo tayong manindigan sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po kayo bibiguin ng Panginoon. Marami po dito ang may mga karamdaman. Marami ang nandirito may mga karamdaman. I-take po ninyo yung karanasan ko, na mentras may pagsubok, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Once na ikaw ay nag-give up, wala. Babalik ka na naman sa zero. Sa lugar-lugar, nasa step 3 ka na, nagkaroon ka lang ng isang pagsubok, nawalan ka ng pagtitiwala, bagsak na naman, babalik ka na naman doon sa unang baitang. Dapat buong tapang nating harapin ang mga pagdalisay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Pag ito'y napagtagumpayan natin, siguradong sigurado, magtitibay tayo at higit na lalalim ang ating pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. At pag po talagang napatunayan ng Panginoon na hindi kayo napasubok, talagang pinatunayan nyo sa Kanya na, Lord, talagang ikaw lang ang inaasahan ko sapagkat nagtitiwala ako na walang imposible sa'yo. May bukol ka, may cancer ka, bet nangangamba ka. Sabi ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kung yung ngang dagat, kaya niyang hatiin. Kung yun ngang bundok, kaya niyang tibagin. Kung yun nga daw lupa, kaya niyang pagbitak-bitakin. Ano pa daw kaya yung bukol sa katawan mo na hindi niya kayang tunawin? Amen po ba? Kaya kung ang sakit ninyo, tumataas lang ang presyon ninyo, hindi po tumataas ang diabetes ha, kasi po yung diabetes ang karamdaman, tumataas ang sugar, hindi tumataas ang diabetes. Ang diabetes, yun po yung sakit. Yung taong may diabetes, ang tawag sa kanila, diabetic. Ang sakit nila, diabetes. Tumataas ang kanilang sugar. Hindi yung diabetes ang tumataas ang kanilang sugar. Alam nyo, mga simple lang po yan. Yung mga karamdaman po na yan, simpleng-simple lang. Ang kailangan lang po dyan, palakasin ninyo yung inyong kaluluwa. Sapagkat pag lumakas na yung espiritu ang inyong kaluluwa,
hindi na kayo mai-stress. Amen? Pag po kayo malapit kasi tayo sa Panginoon, nagiging payapa yung isip natin. Bakit po nagkakasakit ang tao? Ang dami kasing stress, ang daming iniisip, ang daming kinakatakutan, ang daming hinahangad sa buhay, ang dami na hindi kaya nung kapabilidad ng katawan para ito ay matugunan. Kaya ano po ang nangyayari? Napupersa isip, napupersa yung puso. Pag napupersa yung isip, napupersa yung puso, apektado ang immune system. Kaya po ano nangyayari? Tumataas ang sugar, tumataas ang uric acid, tumataas ang high blood. Kaya po nagkakaroon ng maraming karamdaman. Ano po ang gamot dyan? Simpleng-simple. Makinig kayo sa mensahe ng banal na Espiritu. Tutumbukin lahat ang sakit ng puso ninyo. Tutumbukin lahat ang sakit ng kaluluwa ninyo. Pag natumbok ito, lalakas ang puso, lalakas ang kaluluwa, may panlaban kayo sa mga sakit ng katawan lupa ninyo. Amen? Subukan po ninyo. Wag po kayong patatalo na pag may naramdaman kayo, lagi na lang pinapakiramdaman. Naku, bumibilis yung pintig ng puso ko. Naku, nahihirapan akong huminga. Naku, parang may nakabara. Alam niyo po, pinangihina ang loob ninyo ng demonyo. Sapagkat ang nais ng demonyo, mawalan kayo ng tiwala sa Panginoon na ating dakilang manggagamot. Palakasin ninyo ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. Manindigan kayo ng ating pananampalataya sa Panginoon 100%. Ang kahilingan ninyo, hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, tapat sa kanyang pangako. Hindi katulad ng tao, pangako, napapako. Sa Diyos, pag nangako sa'yo, umasa ka, 100% na pagtitiwala ang inaasahan mo, makakamit mo sa buhay mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Tunay nga po ang kanyang mga ibinahagi sapagkat napakadakila ng Ama. Ang pananalig at pagtitiwala po sa Ama ng 100%, ibibigay po niya ang kahilingan ninyo sa Kanya. Ang susunod naman pong magbabahagi, ay palakpakan po natin ang kapatid natin si Tita Beng. Isang mapagpalang maga po sa ating lahat. Dun po sa ating tema na paano ka nga po ba lalong pag may pinagdadaanan ka, parang napakahirap. Pag wala ka sa Diyos. Pag pinagdadaanan mo ang isang pagsubok na hindi mo alam na may kasama ka, bigat na bigat kang harapin yung pagsubok na yun. Ganyan po ako sa dati kong buhay. Kung paano ako binago ng Diyos, sa pagtungo mo sa dahong ito, binigyan niya ako ng katatagan, kalakasan, harapin ang anumang pagsubok na dumaraan. Subalit, bilang tao, dumarating pa rin po yung panghihina. Nandun pa rin po yung manaka-naka na parang nawawalan ka ng pag-asa. Subalit kung paano nga po ibinahagi ni Mami Beth, na ang tanging sandata mo lamang ay ang panalangin. Totoo po iyon. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Napakalaking bagay na habang may hinaharap kang pagsubok sa buhay, lumuhod ka sa Kanya, ibigay mo sa Kanya ng buong puso. Nahihirapan ka na, parang pakiramdam mo bigat ka na sa bawat pasanin mo sa buhay. Makipag one-on-one ka sa Kanya, linisin mo muna ang iyong puso at isip. Isuko mo kung ano yung kasalanan mo sa Kanya, kung ano yung kamalian mo. At sa pagsuko mo, ibigay mo sa Kanya kung ano yung pinagdaraanan mo. 100%. Ang pagtitiwala mo, ibigay mo rin sa Kanya. May magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ganyan po kumilos ang Diyos. Kapag nakita niya na ang anak niya ay nagpapakatotoo sa bawat kahilingan, may malinis kang puso na malinis ang puso mo na habang ikaw ay nakikipagniig sa Kanya, nananalangin ka sa Kanya, ibibigay niya kung ano yung marapat na ikasisiyan ng puso mo. Subalit, minsan may mga hinihiling tayo, hindi pa pinagkakaloob. May nais pa siyang makita, may nais pa siyang mabago, may nais pa tayong isuko sa Kanya. Ganyan po ako. Minsan mababagot ka. Pag nakita mo pag tiningnan mo yung pinagdadaanan mo sa buhay, ang titingnan ko lang po sa sarili mo, ikaw lang yung nagdadala ng problema na yun, mabigat po talaga. Amen po ba? Napakabigat po. Subalit, tandaan po natin, sa bawat pagsubok, sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay, huwag natin sabihin, Panginoon, hawakan mo ako. Huwag po. Ang sabihin natin, siya ang humawak sa atin. Kasi kapag tayo yung humawak sa Kanya, may maaari po tayo makabitaw. Amen po ba? Subalit pag ang Panginoon ang humawak sa atin kung paano niya tayo inapuhap, hindi tayo bibitawan kahit kailanman. Unti-unti, hindi mo namamalayan ang pagsubok na pinagdaraanan mo. Ito ay unti-unti nang napapagtagumpayan mo. Noong pong panahon na ang anak ko, yung bunso ko po, noong panahon na ayun ang ginamit ng Diyos sa akin para niya ako patibayin. 1 linggo po yan nilalagnat. Pupunta po kami rito. Pagpunta po namin dito, may hadlang sa pagpunta namin dito. Hindi kami makakatuloy. Pero pinaglaban ko sa Diyos. Pinaglaban ko sa kasama ko sa bahay. Bakit kayo lalakad, kainitan, nilalagnat ang anak mo? 1 linggo na pong nilalagnat yung anak ko. Ang gusto nila mangyari dalhin sa ospital, hindi ka naman bibigyan ng pandala sa ospital, sarili mo shoulder, di po ba? Yun po, ipinaglaban ko po iyon na dito ko dinala yung anak ko. Sa 1 linggo na yon na nilalagnat siya, dito po ako nakaupo noon, tandang-tanda ko po, ito po yung upuan namin na mag-ina noon. Umuwi po kaming may galak, dala po namin ng tagumpay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Umuwi kami na parang nagdahilan lamang yung aking anak. Wala na pong lagnat, naglaro. Biruin niyo po yung mga ilang araw na nagdaan, magko-40. Hindi ko naman po masabi doon sa mga kasama ko sa bahay. May time na biglang makikita ko na lang may dugo sa ganito. Nung pong panahon na yun, iyon po yung panahon ng may mga dengue. Balit, salamat sa Diyos, salamat sa Ama, kung paano niya ibinigay ang biyaya ng pananalig, pagtitiwala sa Kanya, na tunay nga po, kapag ikaw ay nanalig at nanampalataya sa Kanya, anuman ang pagsubok na pagdaanan mo sa buhay, anuman ang harapin mo, at kilala mo kung sino yung tinatawagan mo, hindi ka magdadalawang isip. Buong buo, ipagkakatiwala mo sa Kanya, anong pagsubok ang hindi malulutas? Anong pagsubok ang mabigat? Anong pinagdaraanan ng mabigat? Wala po. Sapagkat ibibigay ng Diyos ang kagaanan sa ating lahat. Sapagkat kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kung paano siya kumilos sa buhay ko, sa bawat sandali na may pinagdaraanan ako, sa kasama sa bahay, sa magulang, sa kapatid, sa lahat, sa paligid, kung paano po pinagdaanan lahat yan. Hindi ko po makakayan sa ganang ako bilang tao ako. Subalit, salamat sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung paano niya nakaya ko sa pamamagitan niya, ako'y kanyang tinulungan at ginabayan. Ganon din po, maraming salamat sa aming mahal na Apo Kunching, kung paano siya nagbata
na lahat tayo ay naririto. Kung wala nga pong Apo Kunching, matatawag po ba? Matitipon po ba tayo naririto ngayon sa oras na ito? Hindi po. Kaya po, maraming salamat, mahal na Apo Kunching, sa bawat sandali na ibinigay ka sa amin ng Diyos. Ang pag-ibig ng Ama ay ganun kalaki. Sa pag-ibig ng Ama, kung gaano kalaki yan, nandyan ang dalawang kamay niya, inaantay lamang niya tayo. Kaya po, sa atin lahat, ano man ang pagsubok, karamdaman man yan, huwag tayong bibitaw. Ibigay natin sa Diyos ng buong buo. Yun lamang po't magandang maga sa atin lahat. Maraming salamat, Tita Beng. Totoo nga pong ang lubusan kanyang pananalig at pagtitiwala sa Ama, ano man po yung mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay, ito po ay kanya na pagtagumpayan sa lubos niyang pananalig at pagtitiwala kasama ang kanyang buong pamilya. Muli po, nakikiusap po kami na pakiupo ang cellphone sapagkat nagbi-feedback po dun sa sound sa choir po. Ang susunod naman pong magbabahagi ay mag-aalay po ng awit ang kapatid po nating si Tita Glo. Palakpakan po natin siya. Buhay ang Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema, pagtitibay. Narinig ko sila nagsishare tungkol sa kanilang pamumuhay na sa bawat araw yung mga pinagdadaan ng pagsubok. Totoo po yun. Sinasabi nila na ganito, ganyan, lagi tayong kumapit sa Panginoon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Yun po ay katotohanan. Yun po ay realidad ng ating buhay. Sa akin po, katulad ko, mas higit pong katotohanan ni Re. Bilang nag-iisa po sa buhay, saan ka nga po ba talaga kakapit pa? Ano po? Dahil wala ka pong aasahan kundi talagang siya. Ano't ano man ang pinagdadaanan mo, wala kang tatakbuhan. Wala kang tatakbuhan. Kundi tanging ang Panginoon lang ang talagang aasahan mo sa iyong buhay. Kaya pag ako po ay hirap na, dahil siyempre mahirap po natin sabihin na ako'y lingkod ng Diyos. Easy lang sa akin yan kasi may Diyos. Magpakatotoo po tayo. Kung minsan talaga po dumarating sa atin yung nadadown tayo, alam niyo po ba yung para ka nalulumbay sa iyong sarili. Dumadaan po yan sa buhay natin. Subalit, ano po yung hindi nananatili doon? Yung kung dumaan man sa iyo yung kalumbayan na yon, pagdaan tama na. Ano po? Pagdaan tama na. Ay, wag naman po isang linggo kayong nakabakutok na gano'n at magdamag kayong nakaganyon. Hindi po tama yon. Higit lalo sa mga lingkod. Ano yung dapat nating ipakita? Katatagan, kalakasan. Ayan, kinikilabutan po ako. Yan ang dapat na makita sa atin. Bagamat mahirap, sapagkat meron tayong pinagdadaanan, ano yung dapat natin gawin? Lumaban. Ipakita natin yung katapangan, hindi po sa pakikipag-away, hindi rin po sa pangungutang. Pakita natin yung ating katapangan na paglaban sa hamon ng buhay, sa kabila ng ating pinagdaraanan. Sino pa po kaya ang hihigit paro sa pinagdadaanan ng mga balo? Yung pong mga balo, katulad ko na hindi naman stable ang buhay. Araw-araw halos nandirito at naglilingkod. May mga anak na naghahanap buhay, subalit sabihin po natin hindi nga ganun ka-stable ang buhay. Pero lumalaban pa rin sapagkat umaasa ka na may Diyos na buhay, nakikilos sa iyong buhay. No po, ako maraming beses na nalulumbay. Totoo po yan. Maraming beses akong nalulumbay. Mahirap pong magsinungaling sa inyo at ako'y magyabang at sabihin kayo ako'y malakas at matatag. Hindi po. Sapagkat katulad niyo rin po kami. Bagamat meron kaming tinatawag na tatak, yung pagiging isang lingkod na hinirang ng Diyos. Subalit naroon sa amin yung pinanghihinaan din kami. Subalit, lumalaban. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Sa inyo pong lahat, nais ko pong pakinggan nyo ang awit na ito. Hindi po mahalaga na ako ay palakpakan nyo sapagkat hindi naman po yan ang gusto ko at hindi rin po yan ang gusto ng ating Ama. Ang gusto ng ating Ama, magnilay kayo.
sa bawat pahayag, sa bawat mensahe ng awitin. At ang awitin ko pong ito ay inihahandog ko sa inyong lahat, sa mga kapatid kong nanonood sa pamamagitan ng internet, na sa pamamagitan ng awit na ito ay magdulot man lang ng karampot na inspirasyon sa inyo. Sa inyong lahat, para sa iyo, Donna, sa London, sa atin pong kapatid na si Catherine Chicoli, na nasa Taiwan, si Abby, na anak ni Mother na Singapore, si kapatid na Emily Miranda, Evelyn Francisco, Tita Pearl Betiles, sa inyo pong lahat na nakikinig at naaabot ng tunog na ito, nawa po ang awit na ito ay tumimo sa inyong mga puso, magdulot ng inspirasyon sa inyong buhay. Kay Tita Au, mahal ka ng Diyos. Tito Dante, mahal kayo ng ating Ama. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawa. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso, kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y kulong-kulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadaman ng dusa ang Ama, tinatawagan ka, sana'y maawa na, Kristo. Kapag ako'y nalulumbay, pangalan mong aking tinatawag, Amang mahal. Batid kong ako'y iyong napapakinggan, mahinig mang tinig aking niluluwal. Batid mo, Ama, ang aming pinagdaraanan sa hirap nitong aming buhay. Subalit, ito'y iyong pinahihintulutan upang maging bahagi ng pagtitibay. Kristo, Kristo, kapag tinatawagan ka, sana'y maawa na, Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang
ang mundong ngayon'y gulong-gulo. Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Ama, sa bawat araw kami iyong nasisilayan. Narito mga anak mong minamahal, gayon din mga lingkod mong hinirang. Sa amin di ka nagkulang. Kami ang sayo'y may pagkukulang. Kaya naman kami dumudulog na tuwiran. Kaming lahat huwag mong pababayaan. Mga kapatid na ngayon narito sa harapan, may karamdamang dinudulo amang mahal. Kagalingan iyong idampulay upang kapayapa ay makamtan ng lubusan. Kristo, Kristo, hinaing naming mga anak mo'y tingin mo, Ama ko. Ikaw lamang ang magbibigay ng kagalakan. Pusong nalulumbay, pagalakid mong tuwiran. Kristo, Kristo, namamahal ka namin, totoo. Huwag mong pabayaan kaming mga hinirang mo. Kami naririto, nagsusumabot sa iyo. Kristo, Kristo. Salamat po. Maraming salamat, Tita Glo. Maraming salamat po sa mga nagbahagi. Tunay nga po ang lubos na pananalig at pagtitiwala niyo sa Ama. Ang naman po inyong kahilingan ay inyong makakamtan. Magsitayo po ang lahat at awit.